Magandang gabi na po. Sunday evening. Pasensya na po, ngayon lang it's Sunday evening around 6 o'clock na po ng gabi. So, kumusta po mga kapatid? Kasalukuyan po ako nagluluto na ng hapunan. Kanina umaga, medyo naging busy. Yung mga inaasikaso nating platform. Shoutout nga pala kay Miss Remotely, taga Taiwan. Salamat po sa pag-congratulate sa akin. Yung nga po pala sinasabi ko sa yung platform, hindi pa po open sa Taiwan. Nasa mga bansang Japan, Italy, Europe, USA, Canada lang po pa lang ang gumagamit ng platform na yon. So, at saka hindi po ako makapag-message po kayo sa inyo. Siguro hindi po kayo nakasubscribe sa akin or hindi kayo nakasign in sa YouTube. Pakisign in na lang po tapos subscribe kayo para ma-updated po kayo sa mga balitaan po natin. So, kasalukuyan, nagluluto ako ng mga dinner natin. Air fryer tayo ng chicken. Tapos, gagawa tayo ng pakbet. Piniprito ko lang yung taba ng baboy. Nga po pala, salamat Mr. Tsaka doon sa mahina yung boses ko kahapon. Kasi umaga tayo, tsaka namamalat tayo. Kaya mahina. Tsaka wala pa tayong mga gadget na pang lang mic. Kaya pasensya na po. Di ko na po lalagyan ng background sounds. I-edit ko na lang yung background sounds. Tapos, yun. Dumako tayo sa mga balita ngayon, sa mga naririnig nyo po ba ang mga nangyayari sa Canadian Border Services, CBSA ba? Na nag-hunt down sila ng mga, nangyari na sa Canada. Dati wala pong ganito. Yung mga illegal stay, yung mga expired na mga visa, tsaka yung mga nag-stay na wala ng status. Nag-hunt down na po sila ngayon. Grabe, hindi natin ma-imagine na mangyayari dito sa Canada. Usually, dati, noong 2013, kapanahonan namin, yung mga nawawala na ng status, automatic, lumalabas na sila. Tayong mga Pilipino. Kasi takot tayo mag-stay na walang status. Nangyayari lang to within USA, yan, mga PNP, pati dito, nangyayari na rin. Ang report sa balita, ito, napapanood ko sa mga YouTuber, sa balita, almost 500,000 ang without status na ngayon dito sa Canada. Grabe po, no? Sana na wala tayong mga kababayan na belong dun sa mga, kasi pagka napadalahan ka na kasi papadalahan ka, ma-detect ng IRCC yan na or Canadian Borders na wala ka ng status dito, papadala ka ng sulat, mag-comply na po kayo. Mag-exit na po kayo para hindi po kayo maban dito, totaling maban sa Canada. Kasi once na kayo, hindi kayo napadala kayo ng sulat na confirming na wala na kayong status at nag-stay pa rin po kayo, pagka yung deportation na ang letter, ang deportation, mahirap na po yun, mababan na po kayo. So, wag nyo po sanang paabutin sa ganun na stage na paglalaban nyo pa rin na wala na kayong status, mag-i-stay pa rin po kayo. Kasi pag talagang pumupunta ang mga Canadian Borders sa mga identified na location na maraming status na wala ng status. Mayroon pong balita, hindi po natin kababayan, na detect nila visitor visa. Mayroon pong balita, isang truck driver na huli. Hindi siya Pilipino. Hindi ko napanood yung
buong balita sa yan, Canadian Broadcasting News. Nandun yung napanood ko lang sa isang vlog kahapon. Isipin mo, truck driver, nakakakuha ng license. Status niya visitor visa. Ayun, nahuli ng Canadian borders. Talagang nagka-crackdown na ang mga Canadian borders kasi responsibility nila yun. Kasi dumating sa data nila, almost 500,000 nakastay dito sa Canada without status. So sana mga kababayan, please lang po, nakikiusap po ako, huwag ninyo pong idamay ang pangalan ninyo sa ganyan. Kasi mag-i-exit kayo once na nagbago ang sistema, pwede kayong bumalik dito at pagpatuloy ninyo ang pangarap ninyo na dito. Mag-exit na lang po kayo para wala po kayong sabit sa immigration. So ngayon, iaano kayo paano magluto ng pakbet. Alam ko naman lahat marunong magluto ng pakbet. Inihintay ko lang si Jacob para sa kamatis ko kasi gusto ko may kamatis yung pakbet para masarap. Itong fried chicken, actually chicken, binigyan ko lang ng salt and pepper para may kapartner yung pakbet. Mamaya i-continue ko lutuin to para mainit naman, iyahin ko sa pamilya. So ganito ang natin, buhay natin dito, nagluluto tayo kasi si Mrs. yan nagtatrabaho, 7 o'clock palalabas. Pero okay, itong passion ko, magluto din. So tapos na tong yung baboy. So ganyan lang, pinirito ko lang to para lumabas yung mantika niya kasi yun ang gagamitin kong panggisa. Tapos magigisa tayo ng bawang sibuyas at saka yung kamatis. Tapos isasali natin mamaya. Gagamit ako ng maliliit na shrimp para sa para madagdagan yung toppings niya. Bumili na tayo ng portion ng ganyan na pampakbet. Yan, tingnan nyo po yan. Wala pang kasamang sibuyas, bawang. Pero yung mga alam ko sa TNT meron na kasama na. Isipin mo ganyan lang, carrots, carrots? Ampalaya, sitaw, ilang pirasong okra, tapos $10 na po yan. Ganyan po sa TNT alam ko meron ng bawang sibuyas kasama at saka tomato. Yan. Para hindi na, konti lang naman nalulutuin natin. Kasama yung eggplant yun. Medyo na yung eggplant. So iwa-iwahin ko muna to. Natin sa tubig. Hihintay na lang ang kamatis para mag-gisa tayo. Kay Miss Remotely, taga Taiwan siya. Marami hong Taiwan na nagko-cross country. Ano po ang trabaho niyo sa Taiwan? Message lang po kayo, Miss Remotely. Kung ano yung trabaho ninyo. Well, hindi tayo expert para masabi natin na pwede pang mag-cross country kasi yun nga, shoutout nga pala dun sa kaibigan ko si Lito. Malungkot na balita na pumanaw siya sa Pilipinas. Nandito po siya sa Canada na nagkaroon ng cancer, colon cancer I think. Yun, nag-decide siyang umuwi na lang ng Pilipinas dahil alam niya na siguro expect na niyang mangyayari sa kanya yun, pero kaibigan po namin yun. Malungkot na balita po yun, pero yung mga sabi nga, mawag si Jacob, matatagalan siya. Susunod niya pa yung nanay niya, mag 6:45 na. Sabi ko bilisan niya, baka lumabas na yung nanay niya. Ang tawag doon yun,
PR na siya dito. Single siya. Galing siya ng Kuwait pala. Umuwi siya sa Pilipinas. Masayay na tao yun. Last time namin narinig na na-hospital siya, tapos nag-ambag-ambag nga kami mga kakaibigan tsaka yung mga kakaibigan niya sa ibang lugar. Pero suddenly last week pumanaw na siya. Pero sabi ko nga, no more pain, no more struggle. Yun lang, masaya na kami na hindi na niya maramdaman yung sakit. Masakit yan, yung colon cancer. Yung kapatid ko nagkaroon din ng ganyan. Hanggang ngayon nakalabas pa rin yung bituka niya kasi inoperahan yun. Pinutol yung bituka hanggang ngayon. Pero pre-cancer, hopefully, I always claim to the Lord that na siya, pre-cancer na siya. Kahit sabi ko nga, sanay ka naman na nakalabas yung bituka mo. Oo naman, sabi niya ganyan, sanay na ako. Itong anak ko na to, pagka inuutusan ko, alam ko, hindi niya alam, binigay ko na sa listahan. Imbis na maglakad siya, hanapin niya, tatawagan niya ako. Sabi ko, umalis ka na, ilalagay mo na dito, baka hindi na makahabol yung sa pagluluto ko, kasi kailangan ko nang maluto to. Well, anyway, mas gugustuhin ko na lang ako na lang bumibili ko minsan eh. Kaya walang magbabantay dito kay Jordan. Anyway, so yun nga mga kapatid, paalala lang po sa mga natin, mga kababayan natin na nandito na malapit na pagka po tapos na po ang ninyo, status ninyo, mayroon pa naman pong paraan na wag nyo pong sirain ang pangalan ninyo dito sa Canada. Mahirap na po kasi pagka talagang naban po kayo, totally nandun na, history na yung pangalan ninyo. Kahit sa US man lang yan, mayroon na yan. Totaling ban na kayo sa US or Canada kasi na yan. Huwag nyo na pong ipilit. Sabi nga nila, huwag nyo nang ipilit. May plano ang Panginoon para sa inyo at mayroong kayong karapat dapat. Huwag po kayong gumaya sa mga ibang lahi. Malalakas sa loob nila. Malalakas, sobra. Ngayon lang nangyayari sa history of Canada. Sa ganito, 500,000 na undocumented people na ang nandito. Which is nag-aalala nga ang kaligtasan ng mga ibang kung minsan talagang gumagawa na ng mga krimen ang mga out of status. Hindi ko sinasabi mga Pilipino ha. Tignan nyo po sa balita anong mga lahi. Kung minsan sinusunog nila ang bahay ng employer nila dahil nga sa yung employer hindi naman sila mapag-stay. Ewan ko. Tapos ngayon, rally, kabilaan rally. Buhay ng tao, ang buhay sa mundo. Gera doon, gera dito, sinusuporta ng gobyerno. Alam niyo po yun, kung hindi sinusuportahan yung mga gera, titigil lang mag-gera na, susuko na lang sila. It's all about power. It's all about people like, alam niyo po, kung may isip lang ng gobyerno na ano ba talaga ang buhay, kung tayo po mga ordinaryong tao, hindi natin inaano na ito po nahihirapan tayo sa buhay natin, pero may takot tayo sa Diyos, may puso tayo sa Diyos. Di po ba? Tingnan niyo ang buhay. Mga mayayaman. Tayo nandito. Nagsusurvive. Pero po ba yung mga mayayaman, tingnan niyo po kung minsan hindi na masaya. Dahil wala silang Panginoon.
Wala silang Diyos na pinaniniwalaan. So, ang yaman nila, sino nag-create ng yaman nila? Di po ba yung sabila? Tayo po, struggle tayo. Pero nakakasurvive tayo dahil hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Hindi lahat ibibigay ng Panginoon. Ito, bibigay lahat. Pero ano, kakalimutan nila ang Panginoon. Kakalimutan nila na may Diyos. Hindi ka talaga magiging masaya kahit na marami kang pera. Tayo po, masaya po tayo sa buhay natin dahil alam natin, oo, matatakot tayo. Pero yung takot na yun, pagsamantala lang yan. Once na sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, sa inyo na lahat, sa inyo na po, binibigay ko na po sa inyo lahat. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Gagawa ng paraan. Masaya tayo, nakakaraos tayo, binibigay ng Panginoon ang mga bawat hiling natin. It meant to be. Kung it meant to be sa inyo ang anong tawag doon? Kung mayroon kayong ninanais, kung meant to be, ibibigay ng Panginoon yan. Pero kung mapapahamak kayo, hindi niya ibibigay yan. Ngayon, ano na lang, kung sasabihin ninyo sa kabilang, pero isasangla nyo po. Pansamantala lang kaligayahan yun. Tingnan nyo po si Michael Jackson, yung mga sikat. 10 sila ngayon. Wala na. Pero sa atin, habang nabubuhay tayo, inaalala natin ang Panginoon, kinikilala natin ang Panginoon, haba po ang buhay natin. Maniwala po kayo sa akin. Ang Panginoon lang po ang makakapagbigay ng kaligayahan, na tunay na kaligayahan sa buhay natin. So, yun lang mga kapatid. Pasensya na, ginabi tayo mag-vlog. Mag-share. Sana mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, yung mga kababayan natin na kung nasan man po kayo. Mag-iingat po kayo, magdasal po kayo. Ibigay nyo po lahat ang mga nararamdaman ninyo at mga pinagdadaanan ninyo sa Panginoon. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Pangako po yan. Ako po, ang testimonya ko po, naranasan ko po. Bawat struggle ko sa buhay, ang Panginoon po, hindi po nagpapabaya. So, maraming salamat po. Sana supportahan nyo po lagi ang aking channel. Maraming salamat mga kababayan. Ingat po kayo lagi. God bless you all.